From now on, he is not going to be a part of your life. Sino ang nag-utos na ilipat ng detention cell si Rafael? Binisita naman ni Jaime si Rafael na sinumbat ng matanda na kasalanan niya lahat at kinaya niyang talikuran ang sarili niyang pamilya. Mahinahong sinabi ni Rafael na ginawa lang niya kung anong dapat niyang gawin, na walang ibang pipigil sa kasamaan niya, na ano ba sa tingin niya ang magiging dulo ng lahat, na kailan magiging sapat yung pera o kapangyarihan. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Jaime na hindi naniniwala noon ang ama nila sa kanya, na bata pa lang sila ay paborito na niya ang kanyang ama, na laging si Alfonso ang mahusay niyang panganay, na yung lolo niya ang original na kingmaker at hinanda niya ang papa niya hanggang naging perfect siya para sa posisyon bilang presidente, at lahat ng tao ay naniniwala silang mananalo na ito sa eleksyon, pero namatay siya bago ang eleksyon at siya ang pumalit bilang kandidato pero hindi siya nanalo, na sinubukan pa niyang tumakbo ulit pero natalo pa rin siya, na hindi niya maipaliwanag ang pagkadismaya ng ama nila sa kanya na makita siyang talunan na hindi lang isang beses pero 2 beses. Kaya mula noon ay nangako siya sa sarili niya na kung hindi siya ang magiging hari ay siya ang gagawa ng mga hari, na ang alam niya ay nagtagumpay na siya. Pero andoon ulit sila sa sitwasyong yun, na talunan na naman siya, na hindi lang isang beses pero 2 beses ulit. Sinaad pa niyang yung kay Eleazar ay hindi siya nagulat, pero ang pinakamasakit ay yung kay Rafael, dahil nagtiwala siya ng buong buo, na pinalaki niya, trinato at minahal niya na parang tunay na anak. Sabay tinanong niya si Rafael kung papaano niya nagawa yun sa kanya. Inamin naman ni Rafael na malaki ang utang na loob niya sa kanya, na nagkaroon siya ng tatay dahil kay Jaime, na siya ang nag-alalay, gumabay at nag-alaga sa kanya. Pero noong naging tatay siya ay doon niya nalaman yung responsibilidad ng isang magulang sa isang anak, na hindi lang yung mabigyan sila ng magandang buhay, bahay o tulungan silang maging makapangyarihan, maging ang mga achievements nila na maging top 1 sa klase at sa karil nila, na yun ang makakapagpasaya sa mga magulang, pero ang totoong tungkulin niya ay para siguraduhin maging mabuting tao ang anak niya. Sabay tinanong niya si Jaime kung mali ba na umasa siyang hindi pa huli ang lahat, na kaya pa niyang itama si Justine na anak niya, na sinumbat ni Jaime na kaya kinalimutan na niya ang lahat, na hindi man lang niya kinonsider. Pero agad na humingi ng tawad si Rafael at sinabi niyang mahirap na desisyon para sa kanya, pero sinumbat ni Jaime na madali lang sana siyang pumili, dahil siya ang nagpalaki, bumuhay at bumuo sa kanya, na lahat ng meron siya ay dahil sa kanya, kaya siya dapat ang pinili niya at si Justine. Pero nanindigan si Rafael na gusto lang niyang gawin kung ano ang tama at wala ng ibang paraan, pero sinabihan siya ni Jaime na may paraan kung gusto niya. Binantaan niya si Rafael na wag niyang aasahan na magiging madali ang lahat sa kanya, dahil lahat ng taong tumulong sa kanya, lahat ng mga taong tinulungan niya at lahat ng mga taong pinili niya kesa sa pamilya niya ay dadanak ang dugo sa kanyang mga kamay. Tinakwil na ni Jaime si Rafael dahil sa ginawa niya, at napagtanto ni Rafael na hindi doon nagtatapos ang laban niya, pero nalaman niyang nanganganib na naman ang buhay nila Moises, Danica at ang mga taong tinulungan niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.